Isang taon nang lumipas mula nang arestuhin ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya't ginunita ng pamilya ng mga biktima ng war on drugs ang nasabing pangyayari. Yan ang ulat ni R.R. Tubise. Mga yapak ng paa na pinatungan ng mga tsinelas, mga puting rosas, at mga sinindihang kandila. Ganyan ginunita ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs ang unang anibersaryo ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga organizer ng program Paghilom, simbolo ito ng ilang taong paglalakbay ng mga naulila patungo sa hustisya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nakakamit. Patuloy ang panawagan nila para sa katarungan at paghilom. Isa sa mga dumalo ay si Nanay Mila David. Napas lang sa isang tokhang ang kanyang asawa noong 2017. Mahalaga po sa amin ito na pupunta kahit ganitong programa kasi doon lang namin nailabas ang aming mga masamang damdamin. Tsaka talagang aktibo kami dito para po tulungan din kami na magkaroon kami ng hustisya. Sinundan ito ng misa. Ayon kay Father Flavio Villanueva, ito ay patunay sa katotohanan na naganap. Sinasabi nilang hindi nagpapatay si Duterte, sinasabi nilang mabait si Duterte, pues ito po ang ebidensya. Nasa sana isa pang ebidensya, si Duterte nasa Hague. Matapos ang misa, ibinalik sa ilang pamilya ang mga abo ng dalawang biktima ng EJK. Samantala, nakaalerto na ang Philippine National Police kaugnay ng mga nakaambang kilos protesta ngayong araw. Nakapag-deploy na sila sa mga posibleng lugar ng protesta kabilang ang Metro Manila at Davao City. Sa ngayon, nananatiling nakadetain si dating Pangulong Duterte matapos ibasura ng Appeals Chamber ng International Criminal Court ang kanyang apela para sa pansamantalang paglaya. Sabi ng ICC noong March 6, walang sapat na batayan upang payagan ang temporary release ng dating Pangulo, habang nakabinbin ang kaso niyang crimes against humanity sa The Hague sa Netherlands. Inaasahang ilalabas ng pre-trial chamber ang kanilang desisyon kaugnay ng confirmation of charges laban kay Duterte sa huling bahagi ng Abril o sa Mayo ngayong taon. Isang taon mula nang maaresto, halos isang dekada mula noong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang sigaw para sa katarungan ng mga naulila nananatiling malakas at hindi natitinag. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.